must have been cold there in my shadow, to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walked a step behind. I was the one with all the glory, while you were the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long, a beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? And everything I would like to be. I can fly higher than an eagle, 'cause you are the wind beneath my wings. To go unnoticed, but I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know it. I would be nothing without you. Did you sabi ko nga po sa mga salamat po, ito lang po yung masasabi ko. Sa lahat po ng Tenorio family, sa lahat po magkakapatid, salamat po dahil ako po yung naging bahagi ng buhay ni na inay. Kung hindi niyo po ako pinayagan, hindi niyo po ako hinayaang maging bahagi niya, hindi ko po mararamdaman na may isa pa pong nanay, na tunay po yung nagmamahal sa kanya pong mga anak. Yung po ay ramdam na ramdam ko. Nagpapasalamat po siya ng lubos. Pero sabi nga, kahit po ayaw po natin siyang bitawin, dumating na nga po sa point na kailangan na po niya talagang lumisan at kailangan natin tanggapin. Ayaw man po, sabi nga niya, bakit hindi pa siya payagan? Pupunta na daw po siya sa paraiso. Sabi po sa akin, ay ang ginagawa ko pong joke, ay dyan lang po sa paraiso. Sa likod po ng simbahan, meron doon. Kaya nasusura na po sa akin dahil ginagawa ko po bang joke at iniiba ko po yung kanyang So, yun na nga po ang masasabi ko. Sa lahat po ng pamilya niyo, salamat po at binigyan niyo po ako ng bahagi ng kanyang yung journey niya po. At wala po akong masasabi. Lahat po ng kabutihan ng bilang isang ina, pati po ang mga kapatid, ay marami pong salamat sa inyo po. Inay, alam ko po na yung nararamdaman ko po na sakit na dulot ng inyong paglisan, ay lalong higit po ang nararamdaman na sakit ng tinuring ko pong aking mga kapatid na inyo pong mga anak. Saksi po ako sa pagbabago ng mga ngiti sa kanilang mga labi. Gayon din ang sigla sa kanilang kilos, ang pagtulo ng luha na hindi namamalayan, at sigurado ako ang pangungulila nila sa iyo, sa iyong mga yakap, na kailanman ay hindi na mararanasan dulot ng inyong paglisan.
Inay, tumigil ang mundo naming lahat na nagmamahal at na nagkakalinga sa iyo. Ang akin pong naaalala palagi, tuwing nagluluto ka ng miki na may kalabasa at yung itlog na may kamatis, hindi mo po nakakalimutan na anyayahan ako sa pagkain at makasama ka po sa hapagkainan kasama ng inyo pong mga anak. Dahil lagi mo sa akin sinasabing paborito ko yun. Dahil bihira sa mga anak mo yung kumakain ng miking may kalabasa. Alam ko po kung paano magiging iba na ang mundo nila. Ang mundo po ng mga taong nagmamahal sa iyo. Saksi po ako sa pagmamahal na tinuro mo sa iyong mga anak na kanilang binabahagi hanggang sa kanilang pinakaapo. Inay, masakit man po sa aming lahat, pero alam namin wala ka nang nararamdaman na sakit sa piling ni Lord. Andyan ka na po sa palagi mong sinasabi sa amin na paraiso. Ang lugar kung saan kailanman hindi ka na makakaramdam ng sakit. At alam ko, masaya at buong puso at pagmamahal na hinihintay ka na rin po dyan ni Tatay Ipe. Nay, wag ka pong mag-alala. Wala man po kayo dito sa mundong ibabaw. Pinapangako ko po, aalalayan ko po, mamahalin at uunawain si Galo kasama ang lahat po ng inyong mga anak. Bakit tumatawa kayo? Totoo po yun. Ako po yung nagsasabi, seryoso po ako na hanggang sa pagtanda, nandito lang po ako. Kasi lagi po niyang sinasabi, pag nagkakwentuhan kami, binabanggit niya lagi sinasabi na, Galo, sana nag-asawa ka, wala kang anak na mag-aalaga pagtanda mo. Pero nay, nandito po ako. At alam ko po, hindi lang po ako yun. Lahat po ng mga asawa ng mga anak nyo, ang mga kabilas ko po, alam ko po, na higit rin po sa pagmamahal yung ibibigay nila sa inyo pong mga anak. Pero nay, wag ka na pong mag-alala. Yung pong 85 years ng buhay na ibinahagi nyo po sa bawat isa na nandirito, 14 na taon po ang naging bahagi po ako ng buhay ninyo. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Nay, rest well. You did a good fight. Wala na pong sakit na mararamdaman till we meet again. Maraming salamat po. Lola, miss na miss ka na po namin. Kung hindi niyo po natatanong, si Lola po ay sobrang maunawain. Kahit nasungitan mo na siya, nalambingin ka pa rin nun. At magaling po siyang magpatawa, lalo na po pag malungkot kayo. Lalo na po sa pag-a-advise, tuwing kailangan niyo ng pagsasabihan, kay Lola po ako tumatakbo. Ikaw din ang naging best friend namin, Lola, at sandalan tuwing napapagalitan kami. Lola, ang tahimik na ng bahay simula nang nawala ka. Wala nang sumisigaw na naingkamutan mo ko. Kahit nakakangali, Lola, okay lang. Wala na rin mag-uutos sa amin ng sunod-sunod kahit hindi pa namin nagagawa yung isang utos mo. Nakakamiss yung kakulitan mo, lalo na yung tawa at ngiti mo. Napakaduga mo kasi sabi ko, mag-moving up pa ako. Pero alam naman namin na nasa mabuting lagay ka na ngayon at wala ka ng sakit na nararamdaman. Thank you po, Lolo, sa ilang taon ng pag-aalaga sa amin. Kahit alam ko na ang favorite mo ay si Kuya. Blessed po ako dahil sa dami niyo pong apo, kami po ni Kuya ang nakasama niyo sa mahabang panahon. Hindi ka po namin malilimutan hanggang sa pagtanda namin. Kami na po ang bahala kay Mama. Kakamutan na din namin siya. Tsaka po pala, di ba, sabi ni Mama Las noon, maraming salamat po sa malinis na apelyedo. Kaya hanggang ngayon po, nagpapasalamat pa din po kami sa malinis na apelyedo. Mahal na mahal ka namin, Lola. Sa lahat po ng narito ngayon at
kasama namin na nagdadalamhati ng aming pamilya. In behalf of the Tenorio siblings, sabi ko nga sa mga kapatid ko, ito na yata yung pinakamahirap na speech ko na sasabihin. Hindi bali kung nagbabarangay assembly ako, hindi po ba? Nais ko munang ibahagi sa inyo ang journey ng aming minamahal na nanay sa Esperanza La Cuesta sa Balyero. Siya po ay tubong Lusinahin, panganay sa magkakapatid at 4 po sila. Ngayon po ay nag-iisa ng aking tiya si Chailang. Siya po ay 85 years old ngayon at magdaraos sana ng kanyang kaarawan ngayong August 1. At yun po ang hiling namin sa Panginoon na sana makasama namin siya sa kanyang kaarawan. Subalit hindi na po, siguro po ay may purpose po ang Panginoon. Si Inay Ansing, bilang siya po ay masasabi kong hindi po naging madali ang kanya pong pakikipaglaban sa buhay sapagkat hindi naman po siya isinilang na mayaman. Hindi rin naman po siya nakapag-asawa ng mayaman. Kaya kung ano man po ang meron sila ni tatay, ay pinagsikapan po nilang mag-asawa. Kaya sabi nga namin, hindi man po kami mayaman, pero very blessed and grateful kaming magkakapatid. Dahil meron kaming isang nanay. Si Inay Ansing, masasabi kong mapagmahal na asawa at napakahaba ang pangunawa. Dahil alam naman po na narito mga kamag-anak, kaibigan ng aming inay, kung gaano niya kamahal si tatay. At napakahaba ng kanyang pangunawa at yun ang gusto ng aking asawa. Parang hindi ko kayang ibigay sa kanya yun. Sapagkat si tatay, 3 araw daw po yung nawawala at nag-iinom. Babalik kasama uli ang kainom. Ganun po kabait at kahaba ang pangunawa ng nanay ko. Sabi ko, kung sa akin, baka itinaog ko na ang lamesa kapag nag-inom pa. Kidding aside, dahil ang sabi ng tatay ko, hindi ko naman kayo ginugutom. Naandyan ang pagkain kahit wala ako. Ang sabi namin, Inay, paano mo natiis yun? Kasi sa amin, parang hindi ko kakayanin. Ang sagot niya, saan ko kayo dadalhin? Sino ang tatanggap sa amin? 12 kayong kalad-kalad ko. Siguro nga naman, walang may bahay na magpapatuloy. 12 anak ang dala, hindi po ba? So, bilang isang ina, si Inay, napakamapagmahal, mapag-aruga, sobrang haba ng pasensya, at lalo tigit, yung napakalaking sakripisyong ibinigay para sa pamilya namin. Sabi nga, ang magpalaki ng isang anak ay hindi biro. Pero kami po ay 12 magkakapatid. At hindi lang po niya kami pinalaki, pinakain, binihisan, kundi kami pong lahat ay kanya pong pinag-aral na masasabi ko naman pong napalaki niya kami ng maayos. Kaya Inay, maraming salamat sa sakripisyo na ibinigay mo sa amin sapagkat hindi na halos lumalabas ng bahayan dahil lagi na lang kami ipinagluluto, ipinaglalaba. Sa dami naming aaruga, Iniya, hindi po ba? Akong ay 2 ang anak, hirapan pa. May kasama pa ako sa bahay. Pero siya, 12 anak ang kanyang inalagaan, wala kaming kasambahay. Kaya naman kami nagpapasalamat sa kanya at lagi kong naalaala, tuwing merong mag-aasawa sa aming magkakapatid, na lagi niyang sinasabi sa kanyang magiging balae. At yun ang tanda ko na ito si Nanay Helen.
na lagi niya sinasabi, Mare, ang mga anak ko hindi marunong magluto. Baka ayan po ay iyong gutumin. Sapagkat hinahayaan ko ang mga anak ko'y mag-aral, ako lang lagi ang nagluluto. Kaya hindi nyo makikita lagi si inay sa mga okasyon dahil mas gusto niya po nasa loob ng bahay, pinagsisilbihan ang kanya pong mga anak at ganun din po si tatay. So sabi ko nga po, kami po ay hindi lumaking mayaman. Pero pinagsikapan po namin magkakapatid dahil nakita namin yung hirap ng buhay na ayaw naming madanasan ng aming mga anak. Kaya sabi nga namin kung anong meron kami ngayon na pilit namin binigay masuklian yung pagmamahal, pag-aarugaan ni inay sa amin. Dahil hindi po biro ang magpalaki ng 12 anak, hindi po ba? So siya po ay tinamaan ng sakit, siya po ay nagkaroon ng hypertension, siya po ay nagka-diabetes, kaya nagkaroon po siya ng komplikasyon. Siya po ay nakipaglaban sa kanyang sakit. Sa loob ng 2 taon, dinadialysis po siya. So noon po 3 times a week po ang dialysis ni inay. So hindi kinaya, naging 2 times a week na po siya every Tuesday and Friday. So nakita po namin yung hirap na naranasan po niya na halos ayaw na niya. Sumusuko na po si nanay, pero syempre hindi po namin kayang isuko siya. Kahit minsan siya po ay aming pong niluloko na at minuuto namin, pumasok ka lang, bibigyan namin ng baon. So ito 1,000 baon mo na, itaya mo sa wedding. So ibig sabihin, minsan pagod na rin po kasi talaga siya. So pinilit pa rin niya na magpagamot para sa amin. Kahit alam kong siya po ay pagod na. Sabi nga niya dun sa kanyang mag-aalaga, bakit ba ayaw akong payagan ng mga anak ko? Sila namang lahat ay napag-aral ko na, naalagaan ko na. Gusto na niyang umalis. Pero syempre, bilang isang anak, kaming mga anak, hindi po namin kayang i-let go, hindi po ba? Dahil hanggang sa huli, ay ipaglalaban po namin si inay. Kaya nung pong nakaraan linggo, last Thursday, kausap nga po niya si Ate Glo, tsaka si Bunso. Nagsabi po kasi siya na ayoko na magpa-dialysis bukas. That was last week Friday po ang dialysis niya. Sabi niya ayoko nang pumasok kasi hirap na ako. Hindi rin naman po lingid sa inyong kaalaman na on and off na rin po siya sa ospital. Halos may sariling kwarto na po na ipatayo si inay sa Mount Carmel. So sabi nga niya sa amin noong last Thursday, mag-abyad na kayo. Parang alam na po ba niya? So syempre kami po bilang mga anak, in denial kami. Sabi, ano po bang aabyarin dahil birthday mo? Kasi birthday nga po niya this coming August 1. So sabi niya hindi. So alam naman po namin. So last Friday nga po, nandiyan kami magkakapatid, binabantayan na namin siya hanggang 12 midnight. By 3 a.m. last Saturday, humingi pa siya ng gatas kay Ate Rochelle, tsaka dun sa kanya mag-aalaga. So gising pa po siya around hanggang 3:30. Tapos, nung pong si kuya ko nagising before 5, ginigising niya si nanay. So yun po, hindi na nga po gumising. So very peaceful po ang pag-alis ni inay. Sabi nga namin, tinakasan niya kami. Kasi alam niyang hindi namin siya papayagan. Pero siguro po talagang hanggang doon lang. Pero very blessed and grateful kami. Dahil alam ko, handa si inay na haharap sa Panginoon. Dahil na-fulfill na niya yung 85 years po niya in existence po dito sa mundo. Nagampanan na ang pagiging mabuting asawa, ang pagiging mabuting ina sa amin, ganun din po sa kanyang mga apo,
sa kanya pong mga kapatid at mga kaibigan. Alam kong nagampanan na po niya at siya po ay harap sa ating Panginoon ng maluwag sa kanyang dibdib. Kung makikita niyo po, yung kanya po ngayon labi ay very peaceful ng kanyang muka, na yung acceptance po ay nasa puso at isipan po ni Inay. So siguro po ay sa amin pong magkakapatid, sabi nga, wala man po si Inay at si Tatay na iniwan sa aming kayamanan. Pero yung kami po ay napalaki niya ng maayos at magandang samahang magkakapatid ay higit pa sa kayamanang iiwan niya sa amin. Aanhin namin ang lupain at ginto kung kami naman po ay hindi magkakasundo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko dahil isang tawag lang namin kung may problema, kung ano po yung gastusin, sama-sama po namin pinagtutulungan yan. At alam ko na kaya iniwan mo kami dahil alam mo na kaya na namin. Pero ang hirap na mawalan ng isang ina. Kaya sa lahat ng narito ngayon na may magulang pa kayo, laanan niyo po ng oras at panahon dahil iba pa rin yung may nanay. Sabi ko nga, ulila na kami. Kaya biro kay kagawad natin, pwede mo na ba akong ampunin? So, napakahirap po. Kaya sa mga anak na narito ngayon, mahalin nyo ang nanay at tatay nyo. Dahil tama nga ang Panginoon, ang kamatayan ay parang isang magnanakaw na hindi natin alam kung kailan po darating. Dahil binantayan nga po namin siya, pero kami pong lahat ay natakasan niya. Kaya Nay, maraming salamat sa pagmamahal at sakripisyo na ibinigay mo sa aming lahat. Dahil halos hindi ka naalis ng bahay para lang alagaan mo kami. Kaya naman po, sinikap namin sa abot ng makakaya namin kung anong gusto niya, ay ibinigay namin sa kanya. Yung makakapagpasaya sa kanya, ay maibigay namin sa kanya. Kaya ngayon po, ay sabi ko nga, iniisip namin na hindi po may lamay, kundi araw-araw ay birthday ni Inay dahil para po sa August 1. So, yun po yung ginawa namin magkakapatid. Kaya Nay, patawarin mo po kaming magkakapatid kung kami po ay may pagkukulang sa iyo. Lalo tigit, alam kong pagkukulang namin siguro ay oras. Dahil most of the time, hindi namin ikaw araw-araw mabisita. Sapagkat may kanya-kanya kaming hanap buhay. At salamat dahil pinalaki mo kami ng maayos. Sabi ko nga, yung passion ni Kapitana sa paglilingkod at ni dating Kapitan Tenorio ay wala sana po yun kung hindi po namin nakita sa aming magulang. Sabi nga, ang magulang natin ang unang guro. At kung anong nakikita sa tahanan, ayun po ang ginagawa natin. Nakita namin sa aming magulang kung paano siya tumulong, lalo tigit yung pagmamahal na unconditional para sa aming magkakapatid. So, yun po siguro, kaya meron si Kapitana ng malaking puso para sa paglilingkod sa ating barangay. Ganun po ang aking kapatid ni dating Kapitan dahil kung nakita kong makasarili ang aking magulang, hindi po siguro kami naging public servant. Ano po. Kaya, nagpapasalamat ako kay Inay at syempre lalo tigit kay Tatay dahil alam kong napakagaling po makisama ng tatay namin. Kaya, yun po yung minana na rin po namin magkakapatid. Ano po.
Kaya, Nay, ang hirap tanggapin na wala ka na. Wala na kaming dadala ng tinapay. Dahil mahilig po yan sa tinapay, siguro kaya tumaas na rin po ang sugar. Dahil hindi siya mahilig sa prutas. Lagi po yan, kung papansin nyo, ang kwarto niya puro happy time. Lahat kami nagdadala ng tinapay kasi galit yan pag nagdala ka ng prutas. Kasi acidic po si Inay eh. Hindi po niya nakakain ng prutas. Kaya wala na kaming bibila ng tinapay. Base sa ilang na lang. At syempre, alam ko, ang iniisip ni Nay po ay si Ate Emma. Kaya Nay, huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman po namin pababayaan magkakapatid si Ate Emma. Dahil lagi niya sinasabi na, Emma, paano ka na pag nawala ako? Kaya Nay, huwag kang mag-alala. Dahil nandito naman po kami. Kami magkakapatid kung ano yung samahan namin nang kami ay iwan mo ay mananatili at mas lalo pa po naming pag-ibayuhin ang magandang samahan naming magkakapatid. Kaya Nay, baunin mo po ang aming pasalamat at ang aming pangungulila naway makasama ka na po ngayon ng ating pongpongong ng kapal. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po. May higit pa sa isang katulad mo, handang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Awit na ako ay alay ko sa'yo. Tinig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ikaw lang sa mundo, may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Kanya lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. May dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Tinig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ang isa, ikaw lang sa mundo. Pusong wagas, ganyan ang tulad mo.
pagmasdan, ligaya ay tila bang walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, aalagaan ka, sa puso kong ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo ay gagabay sa'yo, ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko, buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo, ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko, buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka, sa puso ko ikaw ang pag-asa. Tayo'y hindi lamang nakikiramay, kundi tayong lahat ay nagpapaabot ng ating pagkilala sa ating paghahatid kay nanay sa kanyang huling hantungan. Tunay na masasabi po natin ng taong ito ay may malaking iniwan sa atin. 12 magkakapatid, at alam po din natin na kung hindi man lahat, sila po ay naturuan din kung paanong maging bukas sa kapwa sa paglilingkod. Kung paanong kilala natin ang 12 supling, ito ay salamin kung paanong ang pinagmula nila ay bukas din ang loob sa Diyos sa paglilingkod. Sabi nga po, kung ano ang bunga ay siya ang puno. Sa edad na 85, siguro masasabi natin, ano pa bang
hindi niya nagawa na kailangan niyang gawin. Parang lubos-lubos ang mga taong iyon. Lubos-lubos ang pagbibigay ng isang inang katulad niya upang tayong lahat ngayon na nakikiisa sa pagdiriwang na ito ay mapagtanto natin kung gaano kalaki rin ang kanyang naiambag sa ating lipunan, sa ating sambayanan. Masakit man sa loob ang paglisan ng isang minamahal, pero sabi nga, ang tunay na pagmamahal ay ang paghahangad na mapabuti ang isang minamahal. Ang pag-asa po ng isang Kristiyano ay tunay na nagbibigay sa atin ng direksyon. Dagamangat gusto po natin laging makapiling ang ating mga mahal sa buhay. Napagtanto ko po, nung pagbisita ko sa kanilang tahanan, kalawang araw simula ng lumisan, si Nanay Esperanza. Nabanggit ng ilan sa kanilang magkakapatid, ni na Kapitana, na si Nanay ay gusto nang magpaalam. Pero sa magkakapatid, ayaw pa nilang payagan. Sino po ba naman ang gugustuhin na lumisan ng isang ina? Talaga pipigilan po at pipigilan natin hanggat magagawa natin. Pero siguro, sa isip at puso ni Nanay, nagawa na niya yung kanyang bahagi. Naitaguyod na niya at napalaki ng husay ang kanyang mga anak. At nakasama rin niya ang kanyang mga apo. Na sigurado akong tuwang-tuwa sa kanyang mga nakita at nasaksihan kung paano lumaki ang pamilyang Tenorio. At hindi lang sila basta lumaki, kundi lumaki ng may tamang pag-iisip at may pusong handang maglingkod. Kaya siguro sa isip ng isang Nanay Esperanza, okay na ako, mission accomplished, at the age of 85, pwede na. Pwede ko nang kamtan ang hinahangad nating lahat. At ano po yun? Ang kaligayahan na hindi pwedeng ibigay ng mundong ito. Kaligayahan na tanging sa langit lang po natin matatagpuan. Kaya masakit man sa loob, kung talagang ang pagmamahal natin lubos-lubos, matatanggap natin na sa mga pagkakataong ito ay tinatamasa na ni Nanay ang kaligayahan na pangako ng Diyos. Tayo naman po'y magkikita-kita ring muli, sabi sa ating panalangin, may nauuna lang at may nahuhuli. Sapagkat tayo lahat ay lumilingon sa pangakong ito ng kaligayahang walang hanggan. At ito ho nagbibigay sa atin ng lubos na inspirasyon at pag-asa para magpatuloy sa buhay na ito. Sapagkat ang pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa mundong ibabaw ay meron tayong hinahayon na isang magandang bukas. At yan nga po ay ang tayo makasapit sa nais ng Diyos na tayo makibahagi sa kanyang buhay, ang buhay na walang hanggan. Yan din po ang paalala sa atin ni Nanay Esperanza. Sapagkat alam naman natin ang kahulugan ng kanyang pangalan, Esperanza, pag-asa. Kapag buhay ang ating pag-asa, lahat ng bagay ay ating napagtatagumpayan. Kahit may pagsubok, kahit may kalungkutan, kahit may hirap na nararanasan, kapag may pag-asa, laging may nililingong bukas. Laging may napipintong tagumpay. Kaya po, ang paglisan ng isang minamahal sa buhay na ito ay hindi nangangahulugan ng pagkabigo. Bagkus, tagumpay. Tagumpay na sumapit na ang hangganan ng ating pagsisikap. Kaya nga, mission accomplished. At tinutugon naman ang pag-asang ito ng pagtupad ng Diyos ng kanyang pangakong buhay na walang hanggan. At paalala po sa atin, tuwing tayo may inihahatid na yumao o minamahal sa buhay, magsikap tayo sa buhay na ito. Ibigay natin ang abot ng ating makakaya, talino, lakas, panahon. Gugulin natin ang tama at mabuti.
Ipaglingkod natin sa kapwa, lalo tigit sa mga nangangailangan. Sapagat yan ang laman ng tunay na pag-asa. Kapag mayroon na tayong nagawa, mayroon na tayong natupad, alam natin may magandang resulta. At para tayo makasapit na lahat sa buhay na pangako ng Diyos, mahalaga ang mga taon na meron tayo sa mundong ibabaw. 85 years ng pagsisikap, 85 years na puno rin ng pagsubok marahil, 85 years na kung minsan baka may mga pagkakataon na nararamdaman din ang pagsuko, pero hanggang may pag-asa, tulad ng paalala sa atin ng pangalang Esperanza. Laging abot kamay ang Diyos at ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Hindi lang po sa araw na ito, hindi lang po sa misang ito, magpapatuloy tayo sa ating pagdulog sa Diyos, kundi sa mga darating pang-araw, ang ating panalangin at pagsamo sa Diyos. Tanggapin niyo po si Nanay Esperanza sa inyong langit na pangako. Ipagkaloob sa Kanya ang kapayapaan at ang buhay na puno ng ligaya, buhay na walang hanggan. Mama, kamusta na di na? Tayo laging nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna, akin ang pangamba? Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata na Magandang araw po sa inyong lahat. On behalf of Tenorio family po, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikiramay at pagpunta. Napakalaking bagay po ng inyong presensya, suporta at dasal sa panahon ng lungkot at pagdadalamhati po ng aming pamilya. Nakakagaan po ng loob namin makita kung gaano si Lola Ansing kamahal ng mga tao. Muli po, maraming salamat po. We love you so much, Lola Ansing. Diba, aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala.